Good day mga paps! For today's video ay isi-share ko po sa inyo kung paano magkabit ng Owl Eye Blue Water Conversion para po sa Sniper 150. Okay mga paps, bago po natin simulan ang pagkabit ng ating Owl Eye Blue Water Conversion, meron muna akong ipapakita sa inyo na diagram para maipakita ko po sa inyo kung paano po natin ikinabit po yung mga wirings natin. Dito mga paps, meron po tayong battery. From positive ng ating battery, papunta po yan sa ating ignition switch. Pag on po ng ating susi, pag on ng ating ignition switch, magkakaroon po ng power ang ating accessories wire. Ang accessories wire ng Sniper 150 ay kulay brown. Yung ating Sniper 150 mga paps ay meron na po siyang 3-way switch. Ito po yung nirepresent natin as 3-way switch. Dahil yung kanyang ilaw meron na yung patayan. So naglagay po siya ng 3-way switch. Ito namang C, ito yung common ng ating 3-way switch. Ito namang P, ito naman yung tinatawag natin na park light. At ito namang letter H, ito naman yung papunta sa headlight natin. Ang gagawin natin ngayon mga paps ay plug and play na Owl Eye. Dahil wala po tayong 4-pin socket, gagamitin po natin ngayon is itong kanyang socket ng kanyang park light. Tapos, gagamit na rin tayo ng male and female socket terminal. Sa pagkabit po natin ng ating Owl Eye mga paps, ito po yung mga kailangan natin. Kailangan po natin ng halo switch, relay, dalawang blue water na 60 watts, tapos 4 na eagle eye. Okay mga paps, dito muna tayo sa ating socket ng ating park light. Kasi ito po yung gagamitin natin na socket para magiging plug and play po yung ating Owl Eye. Dito po sa ating socket mga paps, galing po sa ating harness, dito po, meron po yung 3 wire, dalawang kulay brown, tsaka kulay black. Itong ating kulay brown, ito yung ating accessories wire. At ito namang black, ito po yung ating ground. Tapos doon naman po sa papuntang park light natin, sa original na park light, meron po yung 3 wire. Yung isa kulay brown, yung isa kulay blue, at saka yung isa kulay black. Ito namang kulay black, ito yung kadugtong dito sa ating ground. At ito namang brown at saka blue, ito naman yung konektado dito sa ating dalawang brown. Okay. Ang gagawin natin mga paps, galing po sa harness ng ating motor mga paps, ang gagawin po natin dito ay puputulin po natin yung dalawang brown. Tapos yung isang brown, ito po yung gagamitin nating trigger para po iilaw yung ating blue water. At ito namang isang brown, ito naman po yung gagamitin natin para po sa switch ng ating eagle eye. Okay, dito muna tayo sa unang wire natin na kulay brown. Ang gagawin po natin dito mga paps ay puputulin lang po natin to. Ito po natin puputulin bandang sa may harness banda. Pag naputol na po natin yan mga paps, dito naman po tayo sa ating halo switch. Dito sa ating halo switch, meron po yung C or common po natin. In O, normally open, saka normally close. Yung normally close ay hindi na po natin yan gagamitin. Ang gagamitin po natin is itong normally open. Yung positive ng ating halo switch, saka negative kung saan iilaw po yung ating halo switch kapag naka normally open. Ang gagawin natin mga paps, itong letter C or common po natin, lagyan po natin ng wire at itatap naman po natin yan papunta dito sa pinutol natin na accessories wire or yung kulay brown. Dito malapit sa may harness ng ating motor.
Ito namang normally open tsaka yung positive ng ating hilo switch, pagsamahin lang po natin. Tapos lagyan po natin ng wire. Idudugtong naman po natin doon sa kabilang wire na pinutol po natin. At ito namang negative ng ating hilo switch ay itatap po natin sa ground. Pwede rin sa body ground. Para naman po sa ating eagle eye mga paps, ang gagawin po natin na switch ay yung ating 3-way switch. Yung isang kulay brown, puputulin lang po natin. Yung sa park light, lagyan po natin ng wire at ikukunik naman po natin sa isang kulay brown na wire. Tapos yung kadugtong niyan mga paps, wag na po natin gagamitin. Lagyan na lang po natin ng electrical tape. Dito naman po tayo sa ating relay mga paps. Meron po yung number 30, 85, 86, tsaka 87. Ito namang number 30 ng ating relay. Lagyan po natin yan ng wire. Tapos, dito maglalagay po tayo ng male and female terminal para magiging plug and play po yung ating alloy na gagawin. Tapos, dito, papunta po yan ng ating battery. Tapos, maglalagay po tayo ng fuse na 10 amperes. Iko-connect naman po natin yan papunta sa positive ng ating battery. Ito namang ating pin 85. Ito naman po yung ating ilalagay sa ating negative. At ito namang pin 86. Ito naman po yung ilalagay natin sa positive. At ito po yung trigger ng ating relay. At para naman ma-trigger po yung ating relay, para magkaroon po siya ng positive na supply, since ang ating pin 85 ay galing sa negative, itong pin 86, lagyan po natin yan ng wire, at ikukunik po natin yan sa, dito po sa sakit na gagamitin natin, na konektado naman po dito sa ating normally open ng ating hilo switch. At ito namang pin 87, ito naman po yung output natin, ito naman po yung supply ng ating blue water. Okay, dito muna tayo sa ating negative supply ng ating eagle eye tsaka ating blue water. Itong ating eagle eye, yung kulay black, yan po yung ating negative. Pagsasamahin lang po natin, lagyan ng wire. Tapos, ito namang sa kabila, lagyan din natin ng wire. Tapos ikukunik po natin sila. At isama na rin po natin yung negative ng ating blue water. Tapos lagyan ng wire. At ikukunik po yan natin dito sa ground ng ating socket. Diyan po natin ilalagay yung ground, lahat ng ground natin. Pati na rin yung pin 85 ng ating relay. At ito namang kulay pula ng ating eagle eye, yan naman po yung ating positive. Lagyan po natin yan ng wire at idudugtong po natin. Pati na rin dito sa kabila, dugtungan rin natin ng wire. Tapos, idugtong po natin yung 4 na wire na positive at ikukunik naman po natin dito sa kulay blue ng ating socket na konektado naman po dito papunta sa park light ng ating 3-way switch. Dito naman po tayo sa ating blue water. Yung kulay red ng ating blue water, yan naman po yung positive. Lagyan din natin ng wire. Tapos, ikukunik naman po natin sa pin 87 ng ating relay. Okay mga paps, sana nasundan nyo yung ating diagram. Okay, so ikabit na po natin.
What we do here is go back, 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 back. Okay mga paps, naikabit na po natin lahat at naibalik na po natin ang kanyang fairings. Testing na po tayo. Okay mga paps, sana nagustuhan nyo po ang ating DIY tutorial sa ngayon. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please like and subscribe para updated po kayo sa susunod natin na video. At shoutout muna tayo kay Triple4 Motovlog. Paps, shoutout po sa iyo. At sa lahat po ng sumuporta po sa ating channel, shoutout po sa inyong lahat. At yun lang muna sa ngayon mga paps. God bless and ride safe.